Umaasa ako sa minanang mapa ng dagat para mangisda. Kumikita ako ng 8 milyong piso kada taon. Naglalaan ako ng 4 na milyon. Hinahati ko ito ng pantay sa mga tripulante para magdiwang. Pero sinaksak ako sa likod ng sarili kong itinuring na kapatid. Ang alagad na ako mismo ang nagsanay. Nainggit si Tangsing sa laki ng kinikita ko. Nakipagsabuatan siya sa mga tripulante. At inagaw niya ang lahat ng ari-arian ko. Nang magising ako sa pantalan at umuwi, isinama niya ang mga tao niya para palayasin ako sa sarili kong bahay. Si Fiu, nakalimutan mo na ba? Akin na ngayon ang mansyon mo. Akin ang bangka. Akin din ang mga mamimili at daan ng pagbibenta. CJ, tinatanggap ko ang pagkatalo. Tumalikod ako at sumuong sa hanging nanunuot sa buto. Umupa ako ng bangka ni Lolo Sun. Isang luma at butas na sasakyang pangisda. At mag-isa akong tumawid sa dagat ng walang balikan. Nang punuin ko ang bangka ng huli mula sa malalim na dagat, dinala ko pa uwi ang gintong sea urchin ng yelo. Nang maibenta ko ito sa napakataas na halagang 100,000. Bumalik si Tangsing na walang dalang huli. Namutla siya sa pagsisisi. Pero alam ko, nagsisimula pa lang ang laro. Ngayon pa lang talaga ito nagsisimula. Maganda ang naging trabaho ng lahat ngayong taon. Ang mga ito, hahatiin natin ng pantay sa lahat. Si Fiu, hindi ba dapat ganito? 8 milyon ang kinita natin ngayong taon. 4 na milyon lang ang ibinibigay mo sa lahat ng kasama. At sinolo mo ang 4 na milyon. Akin ang bangka. Ako ang nagbabayad ng sahod. Ako rin ang sumasagot sa mga gastos sa inspeksyon at pagkukumpuni. Lahat ng iyon ako ang gumagastos. Kayo ang lumalabas para magpamasahe, magpakabusog at maglibang. Kailan ba kayo hindi ako ang nanlilibre? Hindi naman tayo magkasosyo. Sarili kong negosyo ito. Bakit ka nagmamalaki sa malaking bahagi mo? Huwag mong akalaing wala akong alam. Swerte ka lang kaya nakakahuli ka ng malaking isda. Kaya ko ring gawin ang ginagawa mo. Sabay-sabay tayong pumapalaot para manghuli ng isda. Mali ang pagkuha mo ng higit sa nararapat. Nakainom ka lang ng ilang baso ng alak na parang ihi ng pusa. Akala mo kung sino ka na. Ganyan ka ba makipag-usap sa iyong sifu? Uminom lang ako. Nakipagsaya lang ako sa lahat ng ilang round. Hindi ako marunong. Halika na, magsama tayo. Ngayon, akin na ang lahat ng pag-aari ni Chen Hai. Sumama kayo sa akin, Tangsing. Mula ngayon, pantay tayong maghahati sa kita sa bawat paglalayag. CJ, ang sakit ng ulo ko. Paano ako nakatulog sa pantalan? Sa tindi ng lamig, himalang hindi ako namatay sa ginaw. Mabuti na lang at nakaligtas ako. Umuwi ka agad. Lumayas ka. Labag sa batas ang pumasok sa pribadong tirahan ng walang pahintulot. Ano? Sinasabi mong bahay mo ito. Si Fiu, nakalimutan mo na ba? Akin na ngayon ang mansyon mo. Akin ang bangka. Akin din ang mga mamimili at daan ng pagbibenta. Tingnan mong mabuti. Sarili mong tatak ng daliri ang narito. Kagabi, isinugal mo ang lahat ng ari-arian mo. At natalo mo itong lahat sa akin. CJ, tinatanggap ko ang pagkatalo. Huwag kayong magsisi sa huli. Sino sa tingin mo ang matatakot? Ang karagatang lagi mong pinupuntahan. Nausisa ko na ang lahat. Wala ka ng bangka ngayon. May bangka ako. Ano ang ipanglalaban mo sa akin? Palayasin siya. Nakakasilaw ka rito. Umalis ka. Babalik ako at babaliin ang mga binti mo. Sabi nila, dapat ka raw pautangin ni Uncle Son. Pero wala rin naman si Uncle Son. Bakit hindi ka magtanong sa iba? Matapos ang napakalaking gulong ito, hindi ka na makakabangon habang buhay. Kapag pinahiram kita, para na rin akong nagpapakain ng karne sa aso. Huwag mo na akong pahirapan. Gusto ko pa namang kumita ng pangkabuhayan dito sa pantalan. Hindi pwedeng kalabanin si Tangsing. Kagabi, si Tangsing ay nagsabi sa lahat na kung sino man ang tumulong sa iyo, pipigilan niyang makapagtrabaho. Huwag mo nang pahirapan ang lahat. Uncle Son, hinahanap ka para makipag-inuman. Akala mo hindi ko alam. Ang mga kalokohan mo. Huwag mo akong idamay sa gulo mo. Sinasabi ko sa iyo. Wala akong pera. Hindi ako nanghihiram ng pera. Gagamitin ko ang bangka mo. Ang bangka ko. Ilalabas mo sa dagat ang sirang bangkang ito. Anumang oras, lulubog iyan. Hindi ako natatakot. Basta paupahan mo sa akin. Bibigyan kita ng 20,000 para sa isang biyahe. Pero wala akong pera ngayon.
Hintayin mong makabalik ako mula sa pangingisda at kumita. Saka kita babayaran. Ang sirang bangkang ito, kahit ibenta bilang bakal ay hindi aabot ng 10,000. Bibigyan niya talaga ako ng 20,000. Mukhang hindi naman lugi. CJ, pero kapag inilabas mo iyan sa dagat, kapag umabot ka ng 3 milyang pandagat, wala na akong pananagutan. Huwag kang mag-alala. Kaya kong alagaan ang sarili ko. Sa biyahe mong ito, saan ka balak pumunta? Sa dagat ng walang balikan. Ano? Dagat ng walang balikan. Doon pumupunta ang mga tao. Pero hindi na nakakabalik. Nababaliw ka na ba? Gusto mong pumasok sa dagat ng walang balikan. Hindi pwede ang malaking barko. Mas madaling makaiwas sa mga bahura ang maliit na bangka. Ang bangka mong ito, ang pinakabagay. Kapag nakahakot tayo ng malaking huli, dadagdagan ko pa ng 20,000. Ayos. Pagsusugal iyan sa buhay. Uncle Son, nagsiksikan ka sa maliit na bangkang ito buong buhay mo. At ayaw mo pa ring mamatay. Minamaliit ka na ng lahat, hindi ba? Ayaw mo bang lumaban ng todo bago ka mamatay? May mapa ako ng dagat na minana sa mga ninuno ko. Nakatala rito ang lokasyon ng malaking huli sa dagat ng walang balikan. Ang mga mayayamang amo sa lungsod ay sawa na sa lahat ng mamahaling pagkain mula sa lupa at dagat. Basta sariwa at pambihira ang huli. Kahit magkano, handa nila itong bilhin. Para tayong matutulog na may gintong hawak sa kamay. Sinasabi ng lahat na wala ka ng silbi, Chen Hai. Mas mahusay ka kaysa kay Tangsing. Kahit itong matandang katawan ko, ay sasamahan kang sumuong. Ang minana kong mapa ng dagat, ay malinaw na nagpapakita ng mga bahura, at mga agos sa ilalim ng dagat. Pati ang kinalalagyan ng mga yamang dagat. Kaya naunahan kong iwasan ang panganib. Akala ni Tangsing bawat paglalayag ko. At bawat malaking huli ay swerte lang. Pero ako lang ang nakakaalam. Na lahat iyon ay dahil sa mapa ng dagat. Espesyal na panahon. At espesyal na bahagi ng dagat. Ang lumilikha ng pambihirang malalaking huli. Isa. Kung hindi susunod sa tamang panahon ng pangingisda, wala kang mahuhuli. Sa oras na ito, ang dagat ng walang balikan ay tinatahak ng malakas na agos dagat. Nagdala ito ng tubig dagat na mataas ang alat. Kaya ang mga nasa malalalim na siwang ng bahura sa ilalim ng dagat ay umaahon kabilang ang gintong sea urchin ng yelo. Kapag umabot sila sa 50 metro mula sa ibabaw ng dagat, naghahanap sila ng makakain sa bahurang korales. Pero kapag lumipas na ang agos dagat, ang gintong sea urchin ng yelo ay muling sumisisid sa malalim na bahagi ng bahura. Mawawala ang pagkakataong mahuli ito. Kailangan nating kumilos agad. Mas mataas pa ang alon kaysa sa bangka. Akala ko katapusan ko na. Muntik na tayong bumangga sa bahura. Makinig ka sa akin. Pumasok ka sa daan ng tubig na iyon. Huminto ka rito. Bababa ko para maghanap. Malamig ang tubig dagat. Umakyat ka na agad. Huwag kang mag-alala. May espesyal akong kakayahang huminga sa ilalim ng tubig. Espesyal na kakayahan. Kaya kong tiisin ang matinding init at lamig. Maaari akong manatili roon ng 2 oras. Nang hindi umaahon sa ibabaw. Itong pambihirang gintong sea urchin ng yelo mula sa malalim na dagat ay siguradong mapapasakin. Ayon sa tala ng mapa ng dagat, ang pambihirang gintong sea urchin ng yelo mula sa malalim na dagat ay lumilitaw sa lalim na 50 metro. Malapit sa bahurang korales. Ito na ang pinakadulong bahagi na kaya kong tuklasin. Pero hindi ko pa rin makita ang gintong sea urchin ng yelo mula sa malalim na dagat. O kahit bakas nito, ang temperatura ng tubig dagat ay 2 degrees Celsius na lang. Malapit nang bumaba ng husto ang temperatura ng katawan ko. Kailangan kong bumalik sa bangka para magpahinga at magpalakas. 2 oras na ang lumipas. Ang isang normal na tao ay imposibleng makapagsisid ng ganito katagal. Chen Hai, baka napahamak na siya sa ilalim ng dagat. Maghihintay ako ng 1 oras pa, pinakamatagal. Kung hindi pa rin siya bumalik, babalik na ako sa Pampang. Mukhang wala na talagang pag-asa. Umalis na tayo. Bumalik na ako. Diyos ko. Totoo bang 2 oras kang sumisid? 2 oras sa ilalim ng tubig. Hindi ka pani-paniwala. Paano mo nagawa iyon? Likas na talento lang. Itulak ang bangka patungong timog silangan. Maglayag ng 2 milyang pandagat. Muli akong sisid para maghanap.
Bigyan natin siya ng isa pang pagkakataon. Kuya Xing. Umupa si Chen Hai nang. Ang bulok na bangka ni Lolo Sun ay naglayag na. Yung bulok na bangkang yun. Pira-piraso na siguro ang lambat niyan. Ano pa kayang huli ang makukuha niya? Tara. Layag na rin tayo. Huhulihin natin ang pinakamalaking huli. Tapos hihintayin natin siya sa pantalan. At doon natin siya babalahurain ng husto. Tang Xing. Nakausap ko na ang manager ng palengke. Tang Xing lang ang kilala nila. Hindi sila tatanggap ng kahit ano mula kay Chen Hai. Huwag kang mag-alala. Yung dalawang bahagi ng kita na napagkasunduan natin. Hindi mababawasan yun. Nakakuha pa nga ako ng malaking order para sa'yo. Galing mismo kay Boss Xiao ng Ding Shixuan Restaurant. Nag-order siya ng 1 milyong halaga ng high quality na malalaking dilaw na tambakol. Ding Shixuan. Yun ang pinakamalaking restaurant na pinagsusuplayan sa probinsya natin. Ang galing mo talaga, Fang Jie. Alam mo na yan. Bukas ay pupunta si Boss Xiao sa pantalan. Personal niyang susuriin ang huli. Hanggat walang problema sa kalidad, pwede tayong magkaroon ng pangmatagalang kontrata. Pero kapag hindi mo na itugma, 3 beses ang ibabayad mong danyos. Huwag kang mag-alala, Fang Jie. Hindi kita bibigyan. Mga kasama, Chen Hai, yung lugar na pinaghirapan mong hanapin. Ngayon, akin na ang mapapakinabangan niyan. Ihulog ang lambat. 20. Xingji. Parang may mali sa kilos ng lambat. Ang lambot ng lubid. Parang wala namang bigat. Hilahin niyo na para makita. Puro damong dagat at dikya lang ang nakuha. Kulang-kulang pati ang hipon. Bakit ganito? Hindi ako nagkamali ah. Dito sa area na to ang tambakol. Lumipat tayo ng pwesto. Saka natin ihulog ulit. Bakit ganito? Chen Hai. Tama na siguro yan. 5 o 6 na beses na nating sinubukan. Sa tingin ko itong dagat ng walang balikan. Wala talagang laman. Hindi pwedeng mali ang mapa ko. Tingin ko pati iyang mapa mo. Pek rin. Naubos na pati pambili ng gasolina. Kung hindi pa tayo babalik. Mamamatay tayong lahat dito. Lolo Son. Pagbigyan mo na ako sa huling pagkakataon. Sayang lang ang oras. Nahanap ko na. Doon sa bahura na iyon. Mga gintong sea urchin ng yelo. Isang napakabihirang uri pa ng mutasyon. Napakaganda. Sa kalidad nitong gintong sea urchin. Siguradong mapapa. Baliw ang mga customer natin. Tignan mo. Hindi pa nakikita ang ganitong klaseng kalidad. Ito ang tunay na huli. Pinakamataas na uri talaga. Lolo Son, ibaba mo ang basket. Magbibigay na ako ng signal. Ihahon mo agad yan. Huwag na huwag tayong papayag na magkagulo sa Ding Shixuan. Magdaos tayo ng piging. Dapat napakataas ng kalidad ng Yellow Croaker ngayon. Dapat pinakamataas na uri. Bumalik na ang bangka ni Tang Xing. Ang kargamento niya. Huwag kang mag-alala. Tang Xing. Bilisan mo at buksan ang pinto ng imbakan. Ipakita mo kay Boss Xiao para masuri niya ang kalidad. Nasaan ang Yellow Croaker? Kuya Fang, alam mo ba kung gaano kahalaga ang piging ni Yang Master Shen? Ilang mantis shrimp lang ang dadalhin mo para lokohin ako. Tang Xing, ano ba talaga ang nangyari? Kuya Fang, masama ang lagay ng dagat ngayon. Hindi lumitaw ang Yellow Croaker. Bigyan mo pa ako ng 2 araw. Siguradong mahuhuli ko iyon para sa inyo. Hindi na kailangan. Magbayad ka na ayon sa kontrata. Wala na akong pasensyang samahan ka. Boss Xiao, gusto mo bang pumunta sa bangka ko para tumingin? Puro malalaking huli ang laman nito. Sa bulok mong bangka, panghuli lang iyan ng kelp sa malapit na dagat. Anong malaking huli ang makukuha mo? Boss Xiao,
Ipinapangako ko sa inyong mayroon. May mga bagay akong ipapakita sa iyo na mapapamangha ka. Mga pambihirang huli. Na hindi pa kailanman nakita sa pamilihan. Sige, titingnan ko. Ito ba? Ang sinasabing. Gintong sea urchin ng yellow. Napakaganda. 100,000 bawat isa. Bibilhin ko ang buong kargamento mo. Impossible. Paano nakakuha si Chen Hai ng ganitong bagay? 2,370,000 lahat. Gagawin kong eksaktong halaga. 2,400,000. Ibigay mo sa akin ang numero ng account. Ililipat ko ang bayad sa account mo. Isang biyahe sa laot. At kumita ka agad ng 2,400,000. Sa buong buhay ko. Hindi pa ako nakakita ng ganoon karaming pera. Salamat, Boss Xiao. Walang anuman. Sulit ang kargamento mo sa halagang ito. Kapag may ganito kang pambihirang huli, direkta kang makipag-ugnayan sa akin. Kahit gaano karami, lahat bibilhin ko. Siyempre, siguradong sigurado. Bigyan mo ako ng 100,000 cash. Kailangan ko munang ipaayos ang bangka. Sa grupo ng mga gintong sea urchin ng yelo. Tiyak na mayroong hari ng mga sea urchin. Kung mahahanap ko iyon, magbabayad ako ng 1,000,000 para bilhin ito. Bukas, pupunta ako sa laot para subukan. Sa iyo na ang 40,000 ito. Ay naku, ako. Ginawa ko lang naman ang trabaho ko. Hindi ko kayang tanggapin ang ganito kalaki. Hawakan mo na. Iyon na ito. Bilisan mo at ipagamot ang sakit sa baga ng asawa mo. Hindi pwedeng maantala. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Huwag ka nang magpasalamat, nakakailang naman. Makipagsapalaran ka sa akin, Chen Hai. Mas malaki pa ang kikitain natin sa hinaharap. Huwag kang mayabang. Sinwerte lang ako ng kaunti. Nakuha ko na. Kung susunod ako kay Chen Hai, kapag siya ang unang makahanap sa gintong sea urchin ng yelo, akin na ang 1,000,000 iyon. Kuya Fang, hintayin mo ako. May paraan na ako. Makiusap ka kay Boss Xiao para sa akin. Bukas, siguradong bibigyan kita ng napakaraming kargamento. Nagreklamo ka pa sa huling biyahe. Dahil muntik mo akong mapahiya. Pero sa pagkakataong ito, seryoso ako. Kuya Fang, bukas tayo aalis sa dagat. Sasama ako kay Chen Hai. Kung saan siya pupunta, doon din ako. Malaki ang bangka ko at malalim ang lambat. Kaya kong sungkitin ang lahat ng mga huli niya. Sige, pagkakatiwalaan pa kita ng 1 beses. Makiusap ka para sa akin. Pero makalipas ang 3 araw, ang piging ni Yang Master Shen na. Kapag wala kang maihandang malaking kargamento, hindi rin kita maililigtas. Hay! Narinig kong sa isang biyahe lang. Kumita ka ng ilang milyon. Hindi mo ba balak bumili ng mas malaking bangka? Aayusin ko muna ang bangka ni Lolo Sun. Patitibayin ang katawan at lalagyan ng salag sa unahan. Papakabitan ng makinang mas malakas. At i-upgrade ang tangke ng gasolina. Kailangang ipaayos din ang winch at lifting crane. Kahit maayos ang sirang bangkang ito, hindi pa rin ito makapupunta sa malalim na dagat. Bakit mo pa pinapagod ang sarili mo? Sa mga pinupuntahan ko, hindi pwedeng masyadong malaki ang bangka. Sakto ang bangkang ito. Kuya, 4 mata. Kaya ba itong ayusin bukas? Ako na ang bahala. Huwag kang mag-alala. Mag-ingat ka kay Tangsing. Mapaghiganti ang taong iyon. Pinahiya mo siya ngayon sa pantalan. Tinapakan mo ang dangal niya. Siguradong gagawa siya ng paraan para kalabanin ka. Tangsing. Ang kinatatakutan ko lang ay baka hindi siya sumipot. Mabuti nga, sabay na nating singilin ang luma at bagong utang. Tangsing. Bilang dati mong guro, sa pagkakataong ito tuturuan kita ng panibagong leksyon. Hindi ka magiging dakila sa pagnanakaw at panliling lang. Ngayong wala na akong bahay. Sa bahay na lang ni Lolo Sun ako pupunta. At makikitulog muna ng 1 gabi. Matandang loko. Tingnan mo nga ito. May lunas na ang sakit mo. 40,000. Ninakawan mo ba ang bangko? Ano ba ang iniisip mo? Ito ay, ibig sabihin, ninakaw mo iyon. Kahit mahirap tayo, may dangal pa rin tayo. Kahit mamatay pa ako sa sakit, hindi ko gagamitin ang perang ninakaw para ipagamot ang sarili ko. Ito ang kinita namin ni Hai sa pangingisda sa dagat ng walang balikan. Ibinayad niya sa akin bilang sahod. Matanda ka talaga. Wala ka bang pagpapahalaga sa buhay mo? Sumasama ka kay Chen Hai sa kung ano-anong kalokohan. Pumunta pa talaga kayo sa dagat ng walang balikan. Ha ha ha. Buong buhay akong nag-ipon ng kaunti-kaunti.
Dahil kay Hai, natutunan kong hindi ako walang silbi. Kahit mamatay ako, sulit pa rin. Pupunta pa rin ako bukas. Gusto mo ba akong mamatay sa galit? Tiasun, huwag kang mag-alala. Ang pumunta sa dagat ng walang balikan ay paghanap ng kamatayan. Ako si Chen Hai, pupunta ako sa dagat ng walang balikan. Parang namumulot lang ng pera. May minana akong mapa ng dagat. Tinitiyak kong walang sablay. Bukas, mahuhuli natin ng buhay ang hari ng mga sea urchin. Hai! Parating na ang bagyo. Talaga bang pupalaot tayo? Ano ang kinatatakutan mo? Kapag mas malakas ang hangin at alon, mas mahal ang isda. Kung gusto mong yumaman, kalimutan mo ang tahimik na buhay. Susugal ako ng todo. Pakiramdam ko ngayon. Mas malakas pa ako kaysa noong bata ako. Tara! Pumalaot na tayo. Nakabunggo tayo ng malaking swerte. Hindi na natin alam kung gaano ito kahalaga. Sa gitna ng bagyo, nangangahas pa ring pumalaot. Hindi kakayanin ng sira niyang bangka. Sa tingin ko, sa pagkakataong ito si Chen Hai. Ay kukunin na ng hari ng dagat. Pumalaot na sina Chen Hai. Susundan ba natin sila? Parating na ang bagyo. Ang pumalaot ngayon ay naghahanap ng kamatayan. Nangangahas talagang pumalaot si Chen Hai. Kung kaya niyang pumalaot, kaya ko rin. Hindi makararating sa malalim na dagat ang sira niyang bangka. Walang dapat ipag-alala. Mas malaki ang bangka ko kaysa sa kanya. Mas matatag din ito. Kahit dumating ang bagyo. Wala itong magagawa sa akin. Pero, walang pero. Isipin mo ang mga gintong sea urchin ng yellow. Kapag napuno natin ang isang bangka, mayaman na tayo. Habulin natin sila. Nababaliw na si Chen Hai. Pumapasok pa rin sa malalim na dagat ang sira niyang bangka. Iyan ang dagat ng walang balikan. Puro bahura ang nakapaligid. Diyan kumakain ng tao ang hari ng dagat. Ano ang kinatatakutan mo? Sumunod ka kay Chen Hai. Kung saan siya pumunta, doon din tayo pupunta. Siguradong walang mangyayari sa atin. Si Tangsing iyon. Sumusunod ang bangka nila. Sigurado ka. Kung ganoon, kailangan kong makipaglaro ng husto sa kanila. Hihi. Lolo Son. Kumanan ang todo at pumasok sa bahura. CJ. Dumaan tayo sa gilid ng mga bato. Babaligtad ang bangka. Sadyang ginagawa ito ni Chen Hai. Kung magpapatuloy tayo ng ganito, magkakalas-kalas ang bangka. Bagyo. Dumating na ang bagyo. Patay tayo. Tiyak na tayo. Ay pilit na pumasok sa dagat ng walang balikan. Napagalit natin ang matandang hari ng dagat. May kukunin na siyang mga buhay. Mazu, iligtas mo kami. Hindi na ako sasama sa susunod. Nalagpasan na natin sila. Pero dumating na ang bagyo. Ano ang gagawin natin? Hawakan ang timon. Mabuti na lang pinatibay natin ang katawan ng bangka kagabi. Kung hindi, sa lakas ng pagkakabangga kanina. Malamang lumubog na ang bangka. Nasa likod ng kumpol ng mga bahura ang dagat ng walang balikan. Likas na daungan iyon na panangga sa hangin. Kailangan nating pumasok agad. Masyadong malalaki ang alon ngayon. Lubusang natabunan ang lagusan ng tubig. Kailangan na lang nating sumubok. Dumarating na. Totoong dumarating na. Chen Hai.
Ikaw ba ang tagapagmana ng Haring Dragon ng dagat? Dahil iyon sa ang taong gustong manalo ay hindi sumusuko. Lolo Son, hahanapin ko ang hari ng mga sea urchin. Hintayin mo ang hudyat ko. Dahil sa karanasan natin noong nakaraan. Mas mabilis tayo ngayon. Napakagandang ulang bahaghari iyan. Haha! May bonus pa palang huli. Kasing laki ng braso ang ulang bahaghari. Bawat isa ay halos 5 gin ang bigat. Mabebenta ito sa presyong panglangit, haha. Nasaan nga ba ang hari ng mga sea urchin? Isang isdang gabay. Ito ang gumagabay sa atin sa ilalim ng dagat. Baka alam niya kung nasaan ang hari ng mga sea urchin. Nakita ko na ang hari ng mga sea urchin. Sa pagkakataong ito, matatapos na natin ang ipinagawang trabaho ni Boss Xiao. Para sa iyo ang gantimpalang ito. Malapit na. Panahon ng umalis. Ahay. Talagang kahanga-hanga ka. Ang pambihirang hari ng mga sea urchin na ito. Nahanap mo rin. At napakarami pa. Napakagagandang ulang bahaghari. Sa isang hagok lang ng lambat. Siguradong aabot sa 1,000,000 ang halaga. Sinabi ko na sa iyo. Kayang hanapin ng mapa ng dagat ko. Ang anumang mahalagang yaman sa kailaliman. Gaano man ito kalaki. Gabi na. Lumipas na rin ang bagyo. Umuwi na tayo. Pumunta tayo roon. Tingnan natin kung ano ang nakahandusay sa bahura. Pagkatapos ng bagyo. Maraming magagandang huli. Ito ay sunflower starfish. Tinatawag din itong sea panwheel. 3 metro ang laki. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Ha ha ha. Isama natin ito. Iuwi natin at isabit bilang pambihirang display. Sa pagkakataong ito, ang mga pinuno ng lungsod ay maghahanda ng piging para sa mga miyembro ng pandaigdigang samahan ng kalakalan. Humiling sila mismo ng buhay na ulang bahaghari na higit 5 gin ang bigat. Buhay na ulang bahaghari. Hindi pa nalulutas ang problema ni Young Master Shen. May panibagong problema na naman ngayon. Ano na ang gagawin natin? Makipag-ugnayan agad sa pamilihan ng yamang dagat. Taasan natin ang alok sa pagbili. Hindi pwedeng sumuko tayo. Ang pangunahing putahe ng Ding Shixuan Restaurant. Nakapunta na ako sa pinakamalaki sa buong pamilihan. Ang pinakamagagandang ulang bahaghari ay 3 gin lang ang bigat. Hindi talaga pasok sa hinihinging pamantayan. Kung ganoon, tumawag ka na ba at nagtanong? Pa, walang nangingisda kapag may bagyo. Nagtanong na ako sa lahat. Nakakabaliw na sa pag-aalala. Lagot tayo ngayon. Ang Ding Shixuan Restaurant namin. Isang bagsak lang, laglag ang reputasyon. Ay, hari ng gintong sea urchin ng yelo. Nahanap ko na. Mabuti naman. Magpapadala ako agad ng refrigerated truck para sunduin ito. Sasama ako sa iyo. Ha ha ha. Nakaligtas tayo sa malaking sakuna. May biyayang naghihintay pagkatapos ng pagsubok. Lahat ng yellowfish sa bangkang ito ay halos kalahating kilo bawat isa. Hindi bababa sa 500,000 ang halaga. Kahit hindi umabot. Sa hinihingi ni Boss Xiao, may maipapakita pa rin tayo. Sa dagat ng walang balikan, may pumupunta pero walang bumabalik. Si Chen Hai, malamang ay nasa loob na ng 3 araw. Hindi na kailangang sabihin pa. Boss Xiao,
Bakit po kayo naparito? Narinig po ba ninyo na nakahuli ako ng isang bangka ng yellowfish? Napunta po ba kayo rito para inspeksyonin ang mga ito? Narito ako para sunduin si Chen Hai. Chen Hai. Matagal na siyang patay sa dagat ng walang balikan. Talaga ba? Tingnan ninyo, ano iyon? Ano? Bumalik na talaga si Chen Hai. Boss Xiao. Suriin muna ninyo ang mga dala ko. Ang isang bangka ng yellowfish na ito ay nahuli ko noong may bagyo. Hindi madaling makakuha ng ganito. Dalawa lang ang uri ng pagkaing dagat. Dekalidad at basura. Dekalidad lang ang tinatanggap ng Ding Shixuan restaurant namin. Huwag mong gamitin ang basura mo para dumihan ang paningin ko. Bulag ka ba at wala kang alam sa tunay na halaga? Gusto kong makita kung ano ang maibibigay sa iyo ni Chen Hai. Na pagkaing dagat. Chen Hai. Buti na lang, buhay kang nakabalik. Mukhang umuwi kang luhaan ngayon. Pasensya na kung nabigo kita. Hari ng sea urchin. Talagang ang nahanap mo ito. Talagang ang nahanap mo ito. Diyos ko. Kasing laki ng bola ng soccer. Ang ganitong klase ng dekalidad na produkto. Ay baka talagang makapagsalba sa sitwasyon. Ikaw nga ang taong kayang makahuli ng pambihira at dekalidad na pagkaing dagat. Chen Hai. Matagal ko nang naririnig ang pangalan mo. Boss Xiao, sino po siya? Ito ang pamangkin kong si Wan Ru. Tinutulungan niya akong pamahalaan ang restaurant. Kapag nagsimula ka nang mag-supply sa akin. Madalas kayong magkakasalamuha. Boss Xiao. May isa pa akong kargamento rito. Mga rainbow lobster na mahigit 2 kilot kalahati bawat isa. Tinatanggap ba ninyo ang mga iyon? Ano? Talaga? Dalhin mo agad ako para makita. Mahigit 3 kilo ang pinakamalaki. Napakabihira ng ganitong dekalidad. Lahat ay mahigit 2 kilot kalahati. Mayroon pang 21 piraso na tumitimbang ng tig-6 na gin. Buhay lahat at walang sugat. Ayos na ayos. Chen Hai. Talagang ikaw ang tagapagligtas namin. Makukulay na ulang dagat. Kahit mataas ang halaga nito. Malayo pa rin ito kung ihahambing sa hari ng gintong sea urchin ng yelo. Kayong dalawa. Bakit sobrang excited ninyo? Kapatid na Chen Hai. May hindi ka alam. Ang mga pangunahing opisyal ng lungsod ay tatanggap ng mga pangunahing panauhin mula sa pandaigdigang samahan ng kalakalan. Ang hiniling nila mismo ay mga makukulay na ulang dagat na lampas 5 gin ang bigat. Ang ginawa mo ay talagang nakatulong para malusutan ko ang krisis. Haha! Napaka-perpekto naman ng timing. Ang mga dekalidad na makukulay na ulang dagat na ito ay bibilhin ko sa 10 ulit ng presyo sa pamilihan. Dagdag pa ang hari ng sea urchin. Aabot sa kabuang 10.32 milyon. Ililipat ko sa account mo. Ngayon din. 10 milyon sa isang biyahe. Mas malaki pa sa inaasahan ko. Haha! Kapatid na Chen Hai, ibebenta mo ba ang napakalaking bituin dagat na ito? Iyong ganito kalaki, 3 metro. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Hoy, wala naman itong halaga. Pinulot ko lang ito para gawing specimen. Gustong ibigay ni Boss Xiao sa iyo. Hindi pwede yan. Magkapatid man tayo, dapat patas ang usapan. Bibilhin ko ito. Isasabit ito sa bulwagan. Bilang palamuti sa harapan. Ganito na lang. Ililipat ko sa iyo ang 1 milyon. Salamat, Boss Xiao. Bakit? Bakit lahat ng magagandang pagkakataon ay napupunta kay Chen Hai? Hindi kita kayang talunin ng lantaran. Kaya sa patago na lang ako lalaban. Naalala ko na. May hawak na. Mapangdagat na minana pa ng pamilya si Chen Hai. Kaya lagi siyang nakakakuha ng malalaking huli. Baka nga.
Dahil sa mapangdagat ang lahat ng iyon. Ipinasa ni Chen Hai ang lahat. Sa iyo. Dapat mapasa iyo rin ang mapangdagat na iyan. Puntahan mo siya at kunin ang mapangdagat. Pagdating ng araw, si Boss Xiao ay mapipilitang lumapit at makiusap sa atin. Ha ha ha. Hoy, Lao Hei. Maghanap ka ng ilang kasama mamayang gabi. At harangan ang bahay ng matandang Sun. Pilitin si Chen Hai na ibigay ang mapangdagat. Uncle Sun. Pasensya na at nakaabala ako sa iyo. Kapag nabawi ko na ang bahay, aalis na ako rito. Ano bang sinasabi mo? Tumira ka rito ng libre. Kahit gaano katagal mo gusto. Ang matanda naming ito ay 2 beses nang sumama sa iyo sa dagat. At kumita ng mahigit 200,000. Kami ang dapat magpasalamat sa iyo. Chen Hai, ibigay mo sa akin ang mapangdagat. Kung hindi, susunugin ko ang bahay. Chen Hai, noong una ikaw mismo ang lahat ng gamit. Ipinatalo mo sa akin. Pati ang mapa ng dagat ay akin. Natalo ka. Kapag natalo, panindigan mo ang pagkatalo. Mali ang pagtatago mo ng mapa ng dagat. Ilabas mo ito ng kusa. Kung hindi kami magiging mahinahon. Naku, lagot tayo. Pumunta rito si Tangsing para guluhin ka. Mas marami sila. Chen Hai, tumakas ka sa likod na pinto. Ayos lang. Lalabas ako para tingnan. Chen Hai. Sa wakas, lumabas ka rin. Akala ko. Magkukubli ka na parang pagong. Ilabas mo na ang mapa ng dagat. Akin ang mapa ng dagat. Walang sinumang makakakuha nito. Ayaw mong ibigay. Kung gayon, ipapakita ko sa iyo kung sino ang dapat katakutan. Chen Hai. Ikaw ang naghahanap ng gulo. Hindi maaari. Hindi ko hahayaang apihin si Hai. Aray, nabali ang binti ko. Tungkol sa nangyari ngayon. Walang 1,000,000 yuan ang makalulutas dito. Matandang Sun. Tigil-tigilan mo ang paninirang puri. Ikaw mismo ang nadapa. Umaasa ka lang. Sa edad mo para man lamang. Hindi namin kinikilala iyan. Pati ang mga tanod ay kumakampi sa matandang iyan. Wala tayong magagawa. Hindi natin kayang makabangga sila. Nakapagpaalam na ako sa pulis. Kapag hindi kayo maglabas ng pera, hindi kayo makakaalis ngayon. Chen Hai, maghintay ka sa akin. Kapag hindi mo inilabas ang mapa ng dagat. Hindi pa tapos ang usapan. Lolo Son. Kahanga-hanga ka talaga. Hai. Siguradong may iba pa siyang binabalak. Siguradong may iba pa siyang binabalak. Mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala. Hindi ako taong naghihintay na lang sa kamatayan. Kinuha nila ang mga gamit ko sa ilegal na paraan. Ilegal naman talaga iyon. Darating ang araw na maibabalik ko ang lahat ng gamit ko. Kapag inilabas ko ang ebidensyang ito, maaari ko silang ipakulong at mabawi ang mga gamit ko. Pero masyado iyong madaling parusa para kay Tangsing. Gusto kong bumagsak siya ng tuluyan at mawalan ng anumang pagkakataong makabangon. Bawat araw na nabubuhay siya ay dapat maging isang paghihirap. Lolo Son, tulungan mo akong magpakalat ng balita kay Tangsing. Sabihin mong sa bahura ng demonyong lumot ay may makikitang piling dugong si Cucumber. Naiintindihan ko na. Walang dugong si Cucumber doon. Gusto mong painin si Tangsing. Hindi. Mayroon talagang dugong si Cucumber doon. Hindi ba't? Parang basta mo na lang ibinibigay kay Tangsing ang pera. Bakit ko naman siya tutulungan ng libre? Hindi kailanman lumalaki ang mga si Cucumber doon. Taon-taon, sa ganitong panahon, nagiging aktibo ang bulkan sa ilalim ng dagat. Sa lugar na iyon, nagiging mapanganib ang buong karagatan. Magdudulot ito ng lokal na pagtaas ng temperatura at magpapalutang sa mga pulang si Cucumber.
Pero hindi matitiis ng mga pulang sea cucumber ang mataas na temperatura. Mabilis matutunaw pati ang balat nila. Sasamantalahin ko ang kasakiman ni Tangsing. Para siya mismo ang maghukay ng sarili niyang libingan. Kuya Xing. Ngayon, sa pantalan. Kumalat na ang balita tungkol sa mga pulang sea cucumber. May mga pulang sea cucumber na lumitaw sa bahura ng demonyong lumot. Galing iyon kay Lolo Sun. Siguradong walang duda. At nahuli na rin ni Chen Hai. Ang mga nagbagong pulang sea cucumber at nakabalik na. Kumita siya ng 2 milyon. CJ. Pumalaot tayo agad. Akin ang buong batch ng mga snow sea cucumber na ito. Ang lahat ng pulang sea cucumber sa karagatang ito. Ay pag-aari ko, si Tangsing. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto. Umalis kayong lahat dito. Kung hindi, palulubugin ko ang mga bangka ninyo. Nang sabay-sabay. Tangsing. Grabe ka naman kung umasta. Pampubliko ang bahura ng demonyong lumot. Bakit inaangkin mo na? Tangsing. Kumain ka man ng karne. Mag-iwan ka naman ng sabaw para sa iba. At si Chen Hai ang nakatuklas nito. Tama, dapat may patas na Haishan. At si Chen Hai ang dapat magtakda ng Haishan. Si Chen Hai ang nakatuklas nito. Ano? Hindi ka ba sang-ayon? Lolo He. Palubugin mo ang lahat ng bangka nila. Umalis na tayo, pwede ba? Lolo Son, umalis na rin tayo. Haha. Mula ngayon ang buong pamilihan na nangangailangan ng mga pulang sea cucumber ay kailangang sa akin bumili. Boss Xiao, baka ito na ang huli kong biyahe. Para maghatid sa iyo ng mga pulang sea cucumber. Anong nangyari? Malaki ngayon ang pangangailangan ng pamilihan sa mga pulang sea cucumber. Bakit bigla ka nang hindi naghahatid? Ang bahura ng demonyong lumot ay inangkin lahat ni Tangsing. Wala nang mapagkunan ng mga pulang sea cucumber ang iba. Ano? Hindi maaari iyan. Talagang walang pakundangan si Tangsing. Wala rin tayong magagawa. Pampublikong huli sa dagat. Kung sino ang makaangkin, kanya iyon. Malakas ang kamao ni Tangsing. Kaya napunta sa kanya. Pero paano na ang supply ng mga pulang sea cucumber? Ano ang gagawin natin? May isang importanteng customer akong umorder ng handaan ng mga pulang sea cucumber. Hindi ko na pwedeng kanselahin. Wanru, kung may tiwala ka sa akin, maaari mong ipaliwanag ito sa mahal nating customer. Papalitan natin ang mga pulang sea cucumber ng puting jade sea cucumber. Ano? Puting jade sea cucumber. Iyon bang nagbagong anyo ng malakristal na sea cucumber? Sa itim na pamilihan, ang isang kristal na sea cucumber ay nagsisimula sa 100,000. Ang isang puting jade sea cucumber ay katumbas ng isang bahay sa pamilihan ng dagat. Talaga bang makakakuha ka nito? Boss Xiao. Kailan ba ako nagsinungaling? Kung ganoon, sasama ako sa iyo. Kailangan kong makita mismo. Paano ka manghuli ng sea cucumber? Malalaki ang alon sa laot. Baka hindi ninyo kayanin. Ano naman ang problema? Gusto lang naming hanapin ang ganitong klaseng kapanapanabik na karanasan. Kapag pumalaot ka bukas, mag-imbita ako ng ilang kaibigan para sumama. Huwag kang mag-alala, hindi masasayang ang biyahe ng bangka. Bibigyan kita ng 50,000 bayad bawat tao. Ang bilis mong kausap, Boss Xiao. Kung ganoon, magkita tayo bukas. Tungkol sa supply ng blood sea cucumber sa pamilihan. Ako ang nasusunod. Ngayon, itataas ko ng 3 beses ang presyo. Kung hindi, kahit isang blood sea cucumber, ay hindi ko ibebenta sa iyo. May gana ka pang magbanta. Huwag mong kalimutan. May 30 milyon ka pang danyos na hindi na ibabayad sa akin. Tingnan natin kung may lakas ka ng loob. Sa madaling salita, kung gusto mo ng blood sea cucumber, kailangan mong makinig sa akin. Ngayon, sasabihin ko sa iyo. Kahit isa, wala akong bibilhin. Haha. Tingnan natin kung hanggang kailan tatagal ang katigasan ng ulo mo. Pagdating ng araw, luluhod ka rin at makikiusap sa akin. Kuya Xing, sa isang biyahe lang natin, kumita tayo ng 40 milyon. Ngayon, nag-uunahan ang lahat ng malalaking hotel na pumirma ng kontrata sa atin. Umaasenso na tayo. Haha. Hulihin natin lahat ng blood sea cucumber sa lugar na ito. Titigil ako kapag nakaipon na tayo ng 30 milyon.
Ha ha ha. Itong si Tangsing. Akala niya kaya niya akong kontrolin. Wanru. Kontakin mo ang mga Chairman Lee at Chairman Wang ng samahan ng pagkain at inumin. Tutulungan kong palakasin ang posisyon ni Chen Hai. Tatawagan ko na sila ngayon. Boss Xiao, Wanru. Dumating na kayo. Chen Hai. Ipakikilala ko sa iyo. Ito si Chairman Lee. At siya naman si Chairman Wang. Ikaw ba iyon? Ikaw ang nagsabing kaya mong makahuli ng puting jade sea cucumber. Ako ang nagsabi. Binata. Huwag kang magbida ng walang basehan. Ang puting jade sea cucumber. Sa buong buhay ko. Isang beses ko pa lamang nakita sa isang piging ng estado. Ang ganitong. Kaya manang bihira mong makita kahit hanapin mo. Kung niloloko ninyo kami, ang samahan ng pagkain at inumin, ay tuluyan kayong ibuboykot. Ako si Chen Hai, hindi ako nagsisinungaling. Ngayon, bubusugin ko ang mga mata ninyo. Ha ha ha. May tapang ka rin. Kung ganoon, sasama ako para makita. Itong sirang bangka mo. Sigurado ka bang makakapalaot? Sa espesyal na bahaging ito ng dagat. Mas lalo pang hindi makakapasok ang malaking bangka. Ang misteryoso mo namang magsalita. Sabik tuloy akong malaman. Chen Hai. Chairman Lee. Ang bayad sa bangka ni Chairman Wang. Isinama ko na sa ipinadala ko sa account mo. Ha 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 ha. Nakakatawa ka, mamatay ako sa kakatawa. Pupunta talaga si Chen Hai. Para maghanap ng puting jade sea cucumber. Dugo ang sea cucumber na ito. Naagaw na namin. Nag-imbento lang siya ng ibang palusot. Ang mga big boss sa lungsod, napakatanga talaga. Gumastos pa talaga para sa sira niyang bangka. Sa tingin ko, gusto ni Chen Hai. Tayong iligaw. Niloloko niya tayong manghuli ng puting jade sea cucumber. Para makalusot siya. At pumunta sa bahura ng demonyong lumot para manghuli ng blood sea cucumber. Akala ba niya mauto niya ako? Babantayan ko ang bahura ng demonyong lumot. Ang gintong mangkok para sa blood sea cucumber. Maghihintay akong lumapit sila at makiusap sa akin. Pero talagang pinag-isipan ng mabuti ni Xingje. Muntik na akong malinlang. Isiksing. Si Boss Go ng Tianwei Pavilion sa kabisera ng lalawigan. Umorder siya ng blood sea cucumber na nagkakahalaga ng 10 milyon. Huwag mo na namang palpakin ang lahat. Huwag kang mag-alala. Akin na ang buong bahura ng demonyong lumot sa pagkakataong ito. Walang magiging problema. Buong bayad na 10 milyon. Naipadala na. Sa loob ng 1 buwan. Kapag hindi mo natapos ang order. 3 ulit ng halaga ang babayaran mong danyos. 10 milyong ito. Hindi ka makakatakas. Halika, tumulak na tayo sa dagat. Tapusin natin ang order. May mali kay Xingje. Bakit parang nanghihina ang lahat ng blood sea cucumber? Tingnan ko nga. Paano nangyari ito? Ang blood sea cucumber ko. Bakit patay na silang lahat? Tumataas ang temperatura ng tubig dagat. May aktibong bulkan sa ilalim ng bahaging ito ng dagat. Kailangan nating lumikas agad. Lintik. Bakit ngayon pa nagising ang bulkan? Hindi ba pwedeng bigyan man lang ng kaunting ginhawa si Xingje? Kapag nalugi ang order na ito, wala na akong pagkakataong makabangon. Kung mamamatay ako, bahala na. Xingje. Huwag. Xingje. Hindi ka pwedeng mamatay. Kapag namatay ka, kami ang mananagot sa lahat ng ito. Sarili mong kaguluhan iyan. Ikaw ang dapat umako. Ha 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 ha. Walang hiya kayo, mga walang utang na loob. Xingje. Hindi pwedeng ganyan ang sabihin mo. May pamilya rin kaming umaasa sa amin. Hindi namin kayang sumugal kasama mo. Sa tingin ko, hindi pwede. Pumunta ka na lang kay Chen Hai at magpakumbaba. May pera na siya ngayon. Dahil naging magturo at mag-aaral kayo. Baka tulungan ka pa niya. Tama. Mabait si Chen Hai. Basta maayos tayong umiyak sa harap niya. Baka tulungan nga niya tayo.
Wala na tayong ibang paraan. Boss Xiao. Ayun na. Shenhai. Huwag mo akong maliitin. Naging mangingisda rin ako. Ang temperatura at kondisyon ng dagat. Hindi mukhang may malaking huli rito. Hay, hindi mo naman kami niloloko, di ba? Kasama natin ngayon sina Chairman Li at Chairman Wang. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. May huli ba o wala? Depende iyon sa kakayahan at sa agos ng dagat. At sa iba pang mga salik. Ang bahaging ito ng dagat. Siguradong may malaking huli rito. Sa rutang pandagat ng loob ng Longji. Walang gustong pumunta rito. Dahil napakakapal ng mga bahura. Nalilito ang radar. Hindi ito angkop sa makabagong pangingisda. Pero ang loob ng Longji. Malapit ito sa nagielong dagat sa Hilaga. Maraming uri ng halamang tumutubo sa ilalim ng dagat. Pinakamainam itong tirahan ng mga kristal na sea cucumber na matibay sa lamig. Ang mga kristal na sea cucumber na daan-daang taon na ay lumaki ng napakalaki at naging puting jade sea cucumber. Ngayon nagtatagpo rito ang malamig at mainit na agos. Ito mismo ang panahon ng pangingitlog ng puting jade sea cucumber. Ito mismo ang panahon ng pangingitlog nila rito. Sakto para hulihin sila. Hay! Ang dami mong alam. Hahaha, may punto ang sinabi mo. Sige, pagkakatiwalaan kita sa pagkakataong ito. May damit pang Dave ka ba? Hindi na ako makapaghintay. Wanru, wala kang karanasan. Sumunod ka lang sa tabi ko. Protektahan mo ako, ha? Heh, napakaganda. May mga haliging yelo roon. Huwag kang pumunta roon. Mga haliging yelo iyon na nabuo mula sa tubig alat na napakataas ng densidad. Mga haliging yelo iyon na nabuo sa dagat. Kapag hinawakan mo, mag-ielo ka agad. Muntik na. Kanina, muntik na akong mamatay sa ilalim ng dagat. Sumunod ka sa akin ng mabuti. Doon ang lugar kung saan nangingitlog ang puting jade sea cucumber. Diyos ko! Kasing kapal ng binti ang mga puting jade sea cucumber. Sobrang laki naman ito. Kapag inilabas ito sa pamilihan, ang isang puting jade sea cucumber ay mas mahal pa sa ginto. Ang halaga nito sa pananaliksik ay higit na mas malaki kaysa sa halaga nito bilang pagkain. Hindi kita niloloko, di ba? Hay! Napaka-misteryoso mo talaga. Para sa iyo, parang tahanan mo ang malawak na dagat na ito. Kaya mong hanapin ang kahit ano. Heh! Wala naman akong espesyal na ginagawa. Sanay lang talaga ang kamay ko. Sa wakas, nakabalik din kayo. Pagod na pagod ako. Hay, ang sipag mo talaga. Pawang pera ang mga ito. Kahit dagdagan pa, hindi ako tatanggi sa pagod. Pera lang ang nakikita mo. Ganitong kagandang babae na ako. Hindi mo man lang iniintindi ang pagod ko. Kung walang pera, paano mo aalagaan ang isang babae? Ang pera ang tapang ng lalaki. Kailangang may pera ang isang lalaki. Ang aga ninyong nakabalik. Kumusta ang naging huli? Kami ni Hai ay nakahuli ng mahigit 50 puting jade sea cucumber. Nasa lalagyang may mababang temperatura ang lahat. Tingnan ninyo. Diyos ko. Ilang piraso pa lang ang nahuli namin. Bakit napakarami ng nahuli ninyo? Maliliit na huli lang ang mga ito. May isa pa akong malaking huli rito. Gusto ninyong tingnan? Anong malaking huli? Ito. Napakahalagang higanting gintong sea cucumber. Wow! Totoo pala ang nakasulat sa talaan. Akala ko noon, yabang lang ang nasa aklat. Sulit na sulit ang biyahe natin. Hindi ko akalaing makakakita ako ng ganitong nilalang na nasa alamat lamang. At iisa lang ang ganitong nilalang. Napakahalagang higanting gintong sea cucumber. Hindi bababa sa 30 milyong halaga. Hi Je, yumaman ka na. Ha ha ha. Dapat din kitang pasalamatan sa pag-aalaga ninyo sa amin. Haha. Lahat ng puting jade sea cucumber sa biyahe na ito. Kasama na ang isang ito na may gintong guhit. Bibilhin ko lahat.
43 milyong lahat. Babayaran kita mamaya. Huwag kang magmadali. Nagtitiwala ako kay Boss Xiao. Ha ha ha. Bumalik na si Chen Hai. Tara, pumunta tayo roon at magmakaawa sa kanya. Patakan mo rin ng gamot ang mga mata mo. Umarte ka naman ng kapani-paniwala. Tang Xing, anong ginagawa ninyo rito? Sifu, alam kong nagkamali ako. Ikaw na lang ang makapagliligtas sa akin. Naging ganap na ang mga Blood Sea Cucumber. May utang akong 30 milyong panlabas na utang. Ikaw na lang ang makapagliligtas sa akin ngayon. Tulungan mo pa ako, pakiusap. Tumayo ka. Huwag mo akong tawaging Sifu. Wala akong estudyanteng tulad mo. Sifu, maraming beses mo na akong tinulungan. Hindi naman makakasama ang isang beses pa. Ano bang masama kung tutulungan mo pa ako ng isang beses? Tang Xing, wala ka bang hiya? Noong nagplano kang lokohin si Haije at kunin ang bahay niya, hindi mo man lang naisip na siya ang Sifu mo. Noong pinuntahan mo si Haije at pinilit siyang ibigay sa iyo ang mapa ng dagat, hindi mo man lang naisip na siya ang Sifu mo. Noong inangkin mo ng mag-isa ang bahura ng demonyong lumot at ninakaw ang Blood Sea Cucumber, hindi mo man lang naisip na siya ang Sifu mo. Nabulag lang ako ng kasakiman. Nagkamali ako. Hindi pa ba sapat iyon? Dahil sa lahat ng ginawa mo, tapos na ang ugnayan natin. Magkita na lang tayo sa korte. Video. Paano ka nagkaroon ng video? Sa barko ko. Laging may nakakabit na mga kamera. Ako lang ang pwedeng tumingin sa mga iyon. At ang mga bidyong ito, ang ebidensya. Sapat na para makulong ka ng ilang taon. Sifu, bakit napakaseryoso mo naman? Nagbibiro lang naman ako sa iyo. Hindi mo ito maaaring gawin sa akin. Biro lang. Kailanman, hindi ko itinuring na biro iyon. Kung hindi dahil napakatibay ng buhay ko. Namatay na sana ako sa lamig ng gabing iyon. Doon sa pantalan. Basta maiharap ko ang ebidensya. Ipaubaya mo sila sa pulisya. Walang makakataka sa inyo. Sifu, pakiusap, huwag kang tumawag ng pulis. Ayokong makulong. Kuya Hai, wala akong kasalanan. Pinilit ako ni Tang Xing na gawin ito. Nakasakay na ako sa barko ng mga magnanakaw. Hindi na ako makababa. Huwag mo akong idamay. Ngayon ka lang natakot. Huli na. Sifu. Basta huwag kang tatawag ng pulis. Papangakuan ko sa iyo ang lahat. Nakikiusap ako sa iyo. Ibalik mo sa akin ang bahay at ang bangka. Bukod pa roon, bayaran mo ang 30 milyong kabayaran sa pinsalang emosyonal na dinulot mo. Kung hindi, hindi tayo magkakasundo. Pumapayag ako. Pumapayag ako sa lahat. Pirmahan mo ang kasunduan sa kakaumalis. Kapag hindi mo nagawa, maaari kitang idemanda anumang oras. Hindi ba parang masyado namang nakalamang si Tang Xing? Paano nangyari iyon? Ang impyerno ay wala sa kabilang buhay. Narito mismo sa mundo. Ang pagkakakulong ang tunay na awa para sa kanya. Kuya Hai, hindi ko akalaing matigas din pala ang puso mo. Kung hindi ka malupit, hindi ka tatagal sa mundong ito. Sa mga taong nagtataksil sa sarili nilang kapwa. Hindi dapat lumambot ang puso. Bago ako umalis, may isang bagay ako. Maihihilingin sana ako sa iyo. Chairman Lee, sabihin mo lang. Mayroon akong isang napakabuting kaibigan. Mahilig siya sa mga perlas mula sa dagat. Lalo na sa higanting perlas ng conch. Kung makakakuha ka nito, hindi problema ang presyo. Higanting perlas ng conch nga pala. Naaalala ko, ilang taon na ang nakalipas. May naibenta sa isang subasta. Sa napakataas na halagang 660 milyon. Ang higanting perlas ng conch ay nagmumula sa isang higanting mutasyong kabibe na tinatawag na Phoenix Conch. Napakabihira nito. Malamang wala niyan dito sa bansa. Kahit ikaw, Hai, wala ka bang magagawa? Nagkataon namang may alam akong isang lugar. Isang tiwangwang na isla na halos walang taong nakakarating. Doon nagtitipon ang higanting mga Phoenix Conch. Pero malayo ang biyahe sa dagat na ito. Aabutin siguro ng 1 buwan o higit pa. Pero hindi ko rin magagarantiya. Kailangan na lang nating sumubok at umasa sa swerte. Tutal, ang ganitong bagay ay sinuswertehan, hindi pinipilit. Talaga. Basta mahanap mo ang higanting perlas ng conch. Matutupad ko ang kahit anong hiling mo. Napakalawak ng impluwensya ni Chairman Lee. Mas mabigat pa sa ginto ang isang pangako niya. Malaki ang kikitain mo. Malaking karangalan na mapansin ni Chairman Lee. Kung ganoon, umalis tayo bukas ng umaga.
Babalikan ko muna ang bahay at ang bangka. Tangsing, bakit hindi ka pa umaalis? Sifu, saan ako titira kapag pinaalis mo ako? Pakiusap, hayaan mo na akong manatili rito. Impossible. Noong araw, naawa ako sa iyo kaya tinanggap kita. Pinakain kita at dinamitan. Tinuruan pa kitang mangisda. Pero ganito mo ako ginantihan. Kuya Hai, basta bigyan mo lang ako ng makakain. Buhay ko ay sa iyo na. Huwag kang lumuhod. Umupo ka na at kumain. Mula ngayon, dito ka na tumira. Sumama ka sa akin at matuto kang mangisda. Sisiguraduhin kong hindi ka magkukulang sa pagkain at damit. Iba't ibang pain ang kailangan para sa iba't ibang kawan ng isda. Mahilig ang lapu-lapu sa amoy ng dugo. Ang igat ay naaakit sa bulok na bagay. Mahilig ang pating sa mga amino acid. Ang abalon naman gusto ang sariwang lasa. Ang tatlong matang alimango ay naaakit sa malansang amoy. Itatak mo lahat ng iyan sa isip mo. Kailangan mo ring bantayan ang hangin, panahon at galaw ng tubig. Naririnig mo ang tunog ng radar. Ang kinaroroonan ng kawan na hindi makita ng radar. Matatantiya mo gamit ang mata at pakiramdam. Sifu, naitala ko na lahat. Ipinasa ko sa iyo ang lahat ng alam ko. Pero nakipagsabuatan ka sa mga tauhan ng bangka para ipahamak ako. At gusto mong patawarin kita. Bakit? Ano nang basihan mo para isipin iyan? Minsan na akong nakagat ng ahas. Maniniwala pa ba ako na hindi nangangagat ang makamandag na ahas? Ngayon din, agad-agad. Lumayas ka sa bahay ko. Shenhai, binabalaan kita. Huwag mong gawing sukdulan ang lahat. Kahit isang tabi na natin ang lahat ng iba pa. Wala ka ba talagang kasalanan? Umaasa ka sa aming lahat. Para kumayod at kumita ka ng pera. Bakit mo sinolo ang 4 na milyon? Hindi na ubos ang kasakiman ng tao. Sa 8 milyon, maglalabas ako ng 4 na milyon. At hahatiin iyon sa inyong 3. Pero hindi pa rin napuno ang ambisyon mo. Wala ka na talagang pag-asa. Ikaw mismo ang lumagda sa kasunduan. Kung ayaw mong makulong, bayaran mo sa akin ang 3 milyon. Bawat sentimo walang bawas. Shenhai, mayroon ka ng 10 milyon. Napakayaman mo na. Bakit ipinagpipilitan mo pa ang 3 milyon? Maisaysay ba iyan? Dahil mahirap kami, karapat-dapat na ba kaming? Apihin mo. Ngayong araw. Dito na ako sa bahay na ito. Hindi ako aalis. Tingnan natin kung ano ang magagawa mo sa akin. 10 taon na akong nakatira rito. Dapat kalahati ng bahay na ito ay pag-aari ko. Talaga? Akala mo ba wala akong magagawa sa iyo? Tangsing. Talagang naghahanap ka ng gulo. Tingnan natin kung paano kita pagsusulitin ngayon. Aray, tulong. Kapag may matanda sa bahay, para kang may kayamanan. Ganyan ang kasabihan ng mga ninuno. Hindi nga ako niloloko ng mga sinaunang tao. Matanda lang ang pinagbabasehan mo. Kaya walang nangangahas na gambalain ka. Lolo Son, masyado nang matagal ang biyaheng ito sa timog. Huwag ka nang sumama. Hindi kakayanin ng katawan mo. Paano mo kakayanin ng mag-isa? Huwag kang mag-alala. Sasama sina Boss Xiao at Chairman Lee. Pupunta sila kasama ko. Libre ang kanilang serbisyo. Nga pala, pagkatapos kong umalis, lumipat kayong mag-asawa rito at dito na tumira. Malaki ang bahay na ito. Sayang lang kung walang nakatira. Sige, ako na ang magbabantay sa bahay mo. Hindi ko hahayaang makapasok dito ang munting sutil na si Tangsing. Hai, nagpalit ka na ng mas malaking bangka. Sa akin naman talaga ang bangkang ito. Ngayon, bumalik na ito sa tunay na may-ari. Umalis na tayo. Ang lugar na nakatala sa mapa ng dagat.
Narito na nga. Napakaganda rito. Aahon na ang lahat. Maghanap tayo sa mababaw na dagat malapit sa Bahura. Alam na ninyo ang patakaran. Kasama ko si Chen Hai. Matandang boss Xiao. Mukhang may tagas na ang munting bangkang ito. Kahit may tagas, ayos lang sa akin. Kung kasing husay ni Chen Hai, ang magiging manugang ko. Kahit magmakaawa ako, hindi ko makukuha. Tay, ano ba ang sinasabi mo? Tara na. Unahin muna natin ang mahalagang gawain. Hi Je, tingnan mo. Mas makapal pa ang talaba kaysa hita ko. Isa pala itong napakahusay na ligaw na gintong talaba. Kahit hindi ito gaanong kamahal. Masarap pa rin itong ligaw na pagkain. Ito ang ulam natin sa tanghalian mamaya. Simpleng hilaw na talaba. Simpleng hilaw na talaba lang. Pero nagawa ninyong napakasarap. Sandali. Ito ay alimangong gisantes. May ganito rin dito. Napakahusay na alimangong gisantes. Sa pamilihan, hindi bababa sa 20,000 bawat kalahating kilo. Ha ha ha. Naghahanap ng damo pero nakahuli ng kuneho. Malaki ang kita natin. Kung mahuhuli natin ang lahat ng alimangong gisantes sa bahaging ito ng dalampasigan. Milyon-milyon na naman ang kikitain natin. Pero hindi ba tayo narito para hanapin ang higanting perlas ng conch? Sige na. Pero hindi rin natin pwedeng palampasin ang mga alimangong ito. Hulihin na natin lahat at kainin. Isang kainan, daan-daang milyon ang halaga. Sobrang luho naman ito. Ha ha ha. Kung gusto mong kumain, isasama kita rito para kumain minsan bawat taon. Kumain ka hanggang mabusog at uminom hanggang mapuno. Hanapin na natin ang higanting perlas ng conch. Tingnan ninyo iyon. 3 metrong taas na mutan. Malaking kalansay ng kabibing phoenix. Mayroon din dito. Diyos ko, ang dami. Mukhang matagal nang patay ang lahat ng ito. Nadurog na rin ang mga kabibe sa paglipas ng panahon. Kunin ang pala at hukayin natin para tingnan. Wala. Wala nga. Wala pa rin. Hi Je, napakaraming kabibe rito. Kailan kaya natin ito mahahanap? Panoorin mo ako. Nahanap ko na. Diyos ko. Mas malaki pa kaysa sa ibinenta sa subasta. Sa halagang 660 milyon. Umaabot ito sa 50 metro kubiko. 2 perlas na magkasamang tumubo. Hindi kayang tantiyahin ang halaga nito. Napakabigat, hindi bababa sa 50 kilo ang bawat isa. Nahanap ko na. Sa wakas, nahanap ko na. Ngayon, sa wakas, may maibibigay na ako sa aking matalik na kaibigan. Bilang pasasalamat. Hi. Ano ang balak mong gawin sa 2 higanting perlas ng conch na ito? Paano mo balak iproseso ang mga ito? Maaari mo bang ibenta sa akin ang isa? Kahit isa lang sa mga ito. Balak kong ibigay ito sa magiging manugang ko. Ha ha ha. Oh. Kung ganoon, hindi ko na aagawin ang minamahal ng iba. Kahit isang piraso lang. Makukontento na ako. Hindi ko alam kung sinong napakapalad. Na magiging manugang mo. Malalaman mo rin pagdating ng araw. Wala akong pakialam kung malaman ko. Sa higanting perlas ng conch mo. Higit na higit ang kalidad nito. Kaysa sa lahat ng perlas na lumitaw sa pamilihan. Hindi rin kita lolokohin sa presyo. 2 bilyon. Ano sa tingin mo? Chairman Lee. Kunin mo na. Huwag na nating pag-usapan ang pera. Ituring na lang nating nagbakasyon tayo. At bonus na lang ang hindi inaasahang huli. Paano naman pwede iyon? Napakahalagang kayamanan nito. Isang pambihirang kayamanang walang kapantay. Kung hindi lang 2 ang bilyon na hawak ko, bibili ako kahit 3 bilyon ang halaga. Dahil determinado si Chairman Lee. 1 bilyon na lang ang tatanggapin ko. Huwag mo akong kontrahin. Kung hindi ko ito ibebenta. Ituring mo na lang na may utang akong pabor sa iyo. Dapat na rin tayong umuwi. Maaari na rin tayong manghuli ng malalaking yellow croaker habang pauwi.
Mga golden sturgeon, alimango, ulang at kung ano-ano pa. Ay! Elhay! Nakabalik ka rin. Mahigit 1 buwan. Akong balisa at hindi mapakali. Pasensya na at pinag-alala kita, Lolo Son. Ano ang ginagawa ni Tangsing sa pantalan? Siya. Noong una, gusto niyang maging tripulante at sumama sa pangingisda sa dagat. Pero sa pantalan lang siya makakuha ng racket. Nagkakarga, nagde-deliver at nagkakatay ng isda. Kahit anong trabaho, pinapasok niya. Kapag gutom, kumakain siya ng malamig na tinapay. Kapag inaantok, natutulog siya sa bodega. Nakakaawa rin siya. Nakakaawa. May dahilan kung bakit napapahamak ang taong kaawa-awa. Ako ang manlilibre sa hapunan mamaya. Boss Xiao. Wanru. Chairman Lee. Punta kayong lahat sa bahay ko para sa isang seafood feast. Seafood 67. Lolo Son. Haitong, 60,000. Dalhin ninyo sa bahay ko ang mga golden sturgeon at alimango sa bangka. Pati ang malalaking yellow croaker at mouse grouper. Lahat, ilipat ninyo sa bahay ko. Ngayong gabi, ipapakita ko ang galing ko sa kusina. Ayos. Hi, Je. Ang galing mo naman sa lahat ng bagay. Napakasarap ng bawat putahe. Maaari kitang ilibre habang buhay. Talaga? Siyempre. Basta pumayag kang maging asawa ko. Ibibigay ko sa iyo ang higanting perlas ng conch na ito. Wanru. Pakasalan mo ako. Pumapayag ako. Hahaha. Napakasama ng lasa. Kung hindi sana ako naging ganoon kasakim noon. Sa loob ng bahay na ito. Dapat ay mailugar din ako. Sayang. Hindi na maibabalik ang lahat. Esan. Binata. Ayaw mong magbayad ng utang. Gigibain kita at ibebenta ko ang mga piyesa para mabawi ang pera.